Okay. Strength of materials in cylindrical tank. Cylindrical tank problem. Pag cylindrical tank problem, matandaan mo lang lagi dyan is yung PD2T. O kung sa circumferential. Tapos PD40 is para sa longitudinal. Pero concept niyan, mga stress yan sila. Pero ang concept pa rin yan is same pa rin, mga force over area. Parang ito yung force, ito yung area, ito yung force, ito yung area. Force over area pa rin yan. So first problem is a cylindrical tank is filled with water to a depth of 2.5 meters on its vertical position. The tank dimensions are height 3 meters, diameter 2 meters, thickness 6 meters, and weight ng tank, kasi pag weight sa solid yan, kapag mga pressure, water pressure yan sa dito na yan sa height na yan, sa depth na yan. Pag depth, water pressure yan. So weight is 18 kN. So the first question is determine the maximum circumferential stress in the tank in MPa. So in the tank, circumferential, so PD2T. Pero first, i-drawing muna natin. So ako, para hindi na masyado maubos ang oras, dinrawing ko. Ayon sa given, height is 3 meters, diameter is 2 meters, thickness is 6 mm pero nasa meters ko na rin, 0.006 meters na rin yan. Then weight is 18 kN. So meron tong weight na 18 kN. So ito yung weight ng tank. So first thing is, para mas magets mo, ang isang load kapag tumatama yan sa beam or sa isang bagay, pag tinama isang bagay, ang magre-resist niyan yung bagay na yan. So ito ang nasi-stress niya, yung load na yan, ito ang nasi-stress niya. Pero kapag nagkaroon na ng suporta dito, halimbawa kung anong support man yan or ganyan, hindi na totally ito ang nasi-stress. So ang lahat ng stress nito nilipat na niya sa mga support niya. So ganito din dito. Yung water, ang nasi-stress niya yung tangke. Pero kung nilagyan mo ito ng support sa baba or support sa taas, lahat ng stress na mabibigay nila mapupunta na sa support. So the fact na ang tanong natin is circumferential stress in the tank. Tangke ang nasi-stress. Ang kukumpitin lang natin yung nagpapastress sa kanya. Parang dito, ang nasi-stress dito from load here, ang nasi-stress yung beam. Pero hindi ibig sabihin, kasi kung wala pang support yan, yung beam lang, kapag kinumpute mong stress ng beam, yung force lang ang go-compute mo about sa beam. Pero pag kinumpute mo na ang stress sa support, kasama na yung beam. Kung meron mang weight yan, kasama na yun siya. So, from the question number 1, determine the maximum circumferential stress in the tank. In the tank, yung tangke ang nasi-stress. Ibig sabihin, yung stress in the tank. So, PD2T. So, circumferential stress or stress niya or kahit ano nang itsura ng stress niya, basta stress is equals to PD2T. Therefore, PD2T, pressure ng tubig. So, gamma height lang yan. 9.81 times height niya na 2.5 meters times diameter na 2 meters all over 2 times thickness na 0.006 naka-meters na rin yan. Pero in MPa kasi, sabi niya in MPa. So naka-meters na ito. Kung mapansin mo, naka-meters yan. Multiply mo ito, maging square. Dapat ang sagot, kasi ang MPa is equals to Newton per mm squared. So
ang KPA naman is kN per meter squared. Yan, tandaan mo yan. From here, calculate na natin siya. Pero if I'm not mistaken, i-multiply ko ba ito ng 1,000 squared para maging mm ito. Maging mm na makancel yung dalawa sa taas para makuha ko si stress na in MPa. So, 9.81 times 2.5 meters times 2 all over 2 times 0.006 times 1,000 squared. So, the answer is 1,000 lang lagil. Kumalilayo dito, 1,000 lang ito. So, the answer is ito. 4.0875. The reason is bakit lang ito? Bakit 1,000 lang ito? Kasi kilonewton na ito makukuha natin dito. Dito, kilonewton na ito. Pag multiply natin dito, kilonewton meter na yan. Kilonewton per meter squared na yan. So, from mm here, gawin lang natin siyang meter squared. mm squared. Something like basta i-figure out mo lang. Or 4.01. Tandaan mo, hindi ito ang ito ang ni-round off mo ito dito. Kasi ito hindi mo ito ma-round off na para maging 4.1. Baka mamali ka. 4.01 ang answer. Okay. From the next question, if the tank is supported in only at the top, so sinuportahan na siya sa top, halimbawa meron itong nakasupport sa kanya sa top, halimbawa merong nag-support na sa kanya dito, or meron nang naghahawak sa kanya dyan sa taas. So muna sa top, may support na sa taas, siguro gibuhat siya pa ganyan, ito yung support, binuhat na siya. Dahil meron na siyang support sa taas, imaginary support na sa taas, what is the maximum longitudinal stress? What is the maximum longitudinal stress in the tank? In MPa pa rin. So, kasi may support na sa taas, masasama niya ng buhatin pati ang tank. So, sabi nga doon, PD40. So, P, ito yung answer number 1. Answer natin sa number 1. The second question is PD40 sa water. Then, i-plus natin yung force over area. Kasi hindi na siya water Hindi na siya basta water lang. Weight na siya nung mismong tangke. So, ang ng mismong tangke is force over area. Pero, yung area mo is actually, yan siya. Meron pa siyang kasama na kasi sa tank yan 2T. 2T, area times 2T. So, 18 kN over pi over 4 diameter squared or pi r squared ka lang, tapos times 2 times thickness. So yun ang possible na answer mo na, kasi yung sa support na support ng pinagbabasehan kasama ng weight. Ito yung sa weight ng tank, ito naman yung sa water. So from there, second question, PD40, so P ka pa rin. Pero kung mapalabas mo ng sagot nito, actually, yung P niya is 9.81 lang yan times 2.5. So, makita mo, 24.525 ito ang dalawa. Pero, tandaan nila, gayahin na lang natin yan. 9.81 times 2.5, yung P, 2.5, may pressure na, times diameter na 2 meters, over 4, times thickness, 40 kasi longitudinal, 0.006. Pero ganun pa rin, multiply pa rin natin ito ng 1,000. No? Parang ginawa na natin ito siyang 6 no? So, parang natin siya ginawang 6. I-plus natin siya sa, pero kasi naka mm pwede natin ito siya gawing 1,000 times 1,000 pa natin ito. So, sige lang. No, ma-picture out natin yan sa answer. Alam mo naman tayo, nag-adjust lang tayo sa answer. I-plus natin
ng 18 kN over pi r square, pi over 4 times diameter squared, which is 2 squared. Actually, pwede mo na ito makancel. 2 times 2 is 4. Makancel mo itong dalawa para maging pi na lang. Times 2 thickness, 2t, 4, di ba? Sabi ako kanina may 2t siya dyan. Kasi cylindrical. 2t times thickness na 0.006. Okay, yung answer dyan ng answer sa number 2. So, let's go. 9.81 times 2.5 times 2 all over 4 times 0.006 times 1,000 plus, masubal na medyo ibang answer dito 18 over pi over 4, or pwede na natin cancelin na lang kasi 2 squared is 4 din, pero lagay na lang natin, times 2 times thickness natin na 0.006. Ay, medyo mali sabi ko na medyo may mali dito. Kung gagawin natin ganyan, ito multiply din natin ito ng 1,000. Isa din ng 1,000 ito. Yan. So, ito ang answer niya. Pero, i-divide pa natin ito ng 1,000 due to para ito yung answer na hinahanap natin naka-MPE. So, ito ang answer. Ikaw na lang mo figure out bakit ganun. Ang problem na ito is nasa page, nasa quiz, nasa quiz 22 number, ano ito siya, quiz 22 number 16 to number 16 to 18. Quiz 22. Quiz 22 page 16, problem number 16 to 18 para hindi ka malito. Ikaw na ma-figure out. So answer is 2.521 MPa yan. So ang third question is if the tank is supported at the top and the bottom and at the base, determine the maximum longitudinal stress in MPa. So kung meron na siyang support sa taas, meron pa siyang support sa baba, sabi ko nga napapasa na nito ang stress dito. So, kasi napasa niya na yung sa mga support ng taas pati baba, napasa niya na lahat, ang longitudinal stress niya na, wala na siyang natirang longitudinal stress. Kasi ang na-stress na lahat is yung mga support. Not unlike kung naka-fix ka, stress mo talaga ito, kaya nga may moment tayo dito para ma-counter niya yung ano. Pero kung may support ka dalawa, wala kang moment dito, wala kang constant moment dito. Nagmo-moment ka pag nagkakuha ng reaction, pero walang moment ito kasi dalawa sila nagtutulungan. Gets mo yun? So, from there, kasi nasuportahan na siya, nabuhat na sa taas, nabuhat pa siya sa baba, double-sided na yung support sa kanya. So, neglect na ang stress ng longitudinal stress niya. So, therefore, 0 ang answer sa question number 3. 0 na. Neglect na siya. Okay?